nyo kami binabayaran dito para magtau-tauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Okay? Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad nyo. Wala ka namang nararating sa buhay. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Di nyo nga kaya buhayin yung mga sarili nyo? Di kayo marunong rumispeto? Respeto. What's up guys? May Gaming PH here. And katulad nung napangako sa inyo, gagawan ko ng reaction video at bigyan ng opinion yung nag-viral na teacher issue sa social media wherein si teacher pinagalitan yung klase niya. At yung way ng pagpapagalit niya is something na hindi sa lahat ng tao ay naging maganda sa paningin nila. At meron din naman na mga nag-react na dapat lang daw yun dahil nagiging malambot na daw ang kabataan ng panahon ngayon. Well, hindi ko pa napapanood yung buong video. Mga clips at konting reaction pa lang ng ibang personalidad yung mga napanood ko about it. So I wanted to see the full video kung ano bang meron. Tama ba yung nangyari? And kung i-compare natin yung panahon ngayon at panahon dati, appropriate ba yung mga nasabi ni teacher? Panoorin na natin yung video. Limutan nyo yung boundaries nyo. Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtau-tauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Okay? Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad nyo. Wala ka namang nararating sa buhay. Wow! Dun pa lang full on galit na kagad si teacher. Let me tell you. Galit na galit siya. And I wonder dito pa lang sa part ng video na to, anong ginawa ng mga estudyante para magalit siya ng ganun? Let me continue. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Di nyo nga kaya buhayin yung mga sarili nyo? Di kayo marunong rumispeto? Respeto. Nabastos kaya siya? Mag-board exam din kayo para malaman nyo kung hanggang saan kayo. Baka hindi pa nga kayo pumasa eh. Sa ugali nyong ganyan. Di na nga kayo matalino eh. Sama pa ng ugali. Wala kayong mararating. Wow. Ako na nagsasabi sa inyo. Wala kayong lugar sa mundo. Oh shit! Bumaba ka na doon! May nasigawan pa. Tatawa ka pa. May nasigawan pa. Grato. Ingrato. Galing squatter. What? Sinasabi ng mga teacher yan ngayon? O may inirapan pa si ma'am. Nang mararating sa buhay. Oh. Come on. Ugaling squatter, ingrato or ungrateful in English. Painom muna ako ng tubig. Medyo parang ako yung nakaramdam nung galit ni ma'am eh. Parang feeling ko ako yung estudyante dun sa klase eh, na pinapagalitan eh. Well, sa mga hindi pa nakakilala sa akin, aside from creating content, streaming games, and creating funny videos and skits, mga kalokohan, I am also a full-time working employee sa isang BPO company. And what I do there is I teach. Hindi man ako teacher natin sa isang or educational teacher sa school, private man yan or public, but I do teach new hires kung anong kailangan nilang malaman dun sa company namin para tumulong sa mga customers. And it's been almost, if not almost 5 years, more than 5 years na ako nagtuturo ng new hires.
So that's what I do. And nung narinig ko tong viral video na to na nangyayari, I I really wanted to check it out and see kung ano ba yung pinag-uusapan ng tao about it at bakit siya naging trendy. Yung mother ko rin kasi is a public teacher, right? So teachers are close to my heart because we are a family of teachers. Mga aunties ko, teachers to public, private schools, parang yung pinsan ko lang at ako, yung mga naging trainer, which in a sense, we also teach people. And ine-educate din namin sila dun sa kailangan nilang malaman pagdating na sa trabaho. Kaso mga adults na yun. Like on my job sa BPO industry na pinagtatrabahuhan ko, adults na sila, in legal age na sila, hindi na sila mga bata. Kaya siguro naman, para sa akin, may credibility ako para magbigay ng opinion dito sa video na to. And with that being said, as a batang 90s as well na nakaranas nung ibang klase ng era ng pagtuturo or panahon natin mga 90s, so isama ko na kayo. Napunta ako sa public school, napunta ako sa private, bumalik ako ng public. Nung nag-college ako, public din, which is a university. Iba-iba yung mga na-experience ko sa kanya. And this is actually not because if it's a private school or a public school. Hindi po yun. May mga naranasan din ako nung bata ako na hindi maganda on private. Meron din naman sa public. Umabot din ako sa era na binabato ka ng eraser. Kung may hawak na chalk, bato sa'yo. Kung may hawak na stick si teacher, papaluin ka pag may nagawa kang mali or pagka makulit ka, so on. And degrading words, katulad ng narinig ko dito, narinig ko na rin yun before. Di naman ako na-trauma, right? And karamihan din naman sa mga ka-classmate ko nun, okay din naman yung naging buhay nila. And I don't see them traumatized of what happened to them before. Dun sa mga na-experience namin na hindi maganda pagdating sa pagtuturo ng isang guro nung mga panahon na yun. Hindi naman lahat ng guro ay ganyan, right? Or malupit, sakit magsalita, so on. May mangilan-ngilan din talaga. Okay? Karamihan sa mga kilala kong guro na ganun, meron din talagang pinagdadaanan or nahihirapan din talaga sila dun sa trabaho nila because believe me, I see it every day sa mother ko at mahirap talaga. Mahirap maging teacher. Even ako na nagti-teach din sa isang BPO company, para sa akin mahirap na yung ginagawa ko. Ano pa yung sa kanya na nasa public school tapos sobrang liit pa nung sa they are very, very, very underpaid. Tapos pag-handle ng iba't ibang personalidad pa na mga kabataan, 20, 30, 40, 50 students at one time that you have to juggle, sobrang overwhelming. At sobrang saludo talaga ako sa mga teachers. Kasi grabe yung amount of stress and hardship na ginagawa nila. Which is, if we will compare it to other jobs na mas lesser yung hirap, they are very, very underpaid. For me, hindi yun dapat excuse. Kung yun man yung pinagdadaanan ni teacher, hindi yun dapat excuse para itrato niya or pagsabihan niya ng ganong salita, hindi deserve nung klase yun. Bakit ko siguro sinasabi to? Well, marami kasi dun sa comment section, magaan pa nga daw yun, yung kumbaga, wala pa yan. Parang ganun yung mga sinasabi nila, wala pa yan. Dati kami, ganun. Yun nga, sabi ko, katulad ng experience ko, nababato pa kami ng eraser, napapalo, alam mo yun, mas masasakit na salita pa minsan yung mga natatanggap namin. And most of them are saying, parang tama lang yan kasi ang soft na ng generation daw ng kabataan. Meron ditong comment si Sir Orpia. Sir Orpia. Sabi niya dito, as a teacher, I have two sides on this issue. It is not right and just to openly address your students in that manner. Right? And then the other one,
The issue also opens a very sensitive but evident topic, the state of our education system. I agree. He has a lot of things to say here as well. Basahin. I have two sides on this issue as well. First, siguro a person's wall can be broken down din talaga, and you may do things na you may regret due to your emotions, so on, bursting out from you. Kasi hindi mo na kayang kimkimin pa. And I do understand that in that aspect. Tao lang din naman ng mga teachers na. Right? Although, superhero sila dapat sa mga mata natin. But at the same time, tao lang din sila. So, malaking chance na magkamali sila at some point during their journey when it comes to teaching. Sobrang underpaid ng mga teacher. Siguro, ma-share ko lang sa mother ko, minsan nag-shell out pa siya ng sarili niyang pera galing dun sa katiting na sahod na binibigay sa kanya ng gobyerno para lang dun sa mga tinuturuan niya, para sa mga gamit na kailangan ng bata, para sa mga materials na kailangan niyang gamitin para mas maging maganda at educational yung tinuturo niyang bagay. Simula ng kanyang araw sa pagtuturo, pagod ka na dun, sa dami ng batang iyong tuturuan, tapos pag uwi niya pa sa bahay, dala-dala niya pa rin yung trabaho niya kasi meron pa siyang kailangan gawing lesson plan, kailangan niya mag-check ng mga test papers, mag-grade. Parang almost 24/7 yung trabaho niya. And sobrang hirap nun. Sobrang saglitan lang ng mga moments na siya ay makakapagpahinga talaga. Here's my second take on the matter. For me, it's wrong. For me, it's wrong to burst out like that sa iyong mga estudyante. Especially, yung mga estudyante na yan, kahit anong age pa niyan, they should look at our teachers as a role model. You have to act professionally. I've dealt with a lot of adults. Adults na to as a trainer. Pero sobrang pasaway pa rin. Ungrateful, disrespectful. But I never stoop to their level because I always put it in my mind na professional ako eh. I should handle this different. I always put myself to their shoes. Ano ba yung mararamdaman ko pag sinabi ko kaya? Anong mararamdaman ko kung ginawa sa akin to? Laging ganun yung thinking ko. Para at least kahit papano, maiwasan kong magkamali at ma-offend sila in a way na pwedeng maging cause ng aking trabaho or maging cause ng aking professionalism or madamage yung integrity. Now, is that being soft? Is that the reason why students are now being soft? I don't think so. If they're looking at you as a role model, as a teacher, if you handled it maturely and professionally, iba mas kabilib-bilib yun. So, paano na lang yung mga tumitingala sa'yo na nag-a-aspire or na i-influensyahan mo na sana maging ganyan din ako katulad ni teacher. Tapos biglang nagpakita ka ng ganung attitude, ganung emotion na hindi mo na control. They might think na okay lang din yun or pwedeng ma-disappoint sila na ay ba't naging ganun si teacher, ba't naging ganun si trainer. Pwedeng maka-affect din sa kanila yun in a negative way. And at the same time, para naman dun sa mga pasaway, you just gave them an avenue para buwisitin ka palalo kasi naapektuhan ka in a very big way nung ginawa nilang kabwisitan in the first place. More likely, baka gawin nila ulit yun sa iba. And I don't think that what the teacher just said will teach them a lesson. Sabi ko, di ba, dalawa lang yung take. Dagdagan ko pa pala ng isa. Lagyan natin ng pangatlong take. The words that were used is not very professional. You can never be unprofessional. Professionalism is something na very important na dapat lahat ng empleyado, hindi man sa teaching, kahit sa ano pang career yan, dapat professionalism is our number one top priority to always show to everybody. Additionally, hindi naman lahat ng naging pasaway na bata lalaking
pasaway na talaga hanggang tumanda. Hindi naman lahat ganun eh. Oo, ang mga teachers ay ating pangalawang magulang. Pero at the same time, meron tayong unang magulang. Kung mali ang upbringing na ginagawa ni parents, si teacher, support yon to correct the upbringing. And at the same time, traumatizing yung mga ganong salita. Maybe ako hindi masyado. Hindi talaga siya naka-affect sa akin hanggang sa paglaki. Kasi maayos yung support system ko eh. Andiyan ang family ko, yung mga pinsan ko, nag-instill sa akin ng tamang landas kung paano i-handle ang buhay, so on. Pero hindi lahat merong ganun. Hindi lahat pwedeng lumaking matibay after you treated them badly just for them to learn a lesson. Dahil nga tingin mo, soft sila. Gets nyo? Hindi sa lahat mag-a-apply yun. Meron at merong isa, dalawa, tatlo na pwedeng dalihin nila yon habang buhay. Or hindi na sila ma-inspire maging guro kasi ganun yung naranasan nila sa mga teachers. I can say, hindi ako perfect na estudyante. Pasaway din ako. Nagkaroon din ako ng mga kalokohan. But I can say, kahit papano, I turned out decent naman. Didn't do drugs. I'm respectful to my elders. Hindi ako naapektuhan in a bad way ng mga naranasan ko. Hindi nyo nag-inspire sa akin para maging strong at matatag sa buhay. At para sa isang taong makaranas ng ganong klase ng treatment, sabihan ka ng wala kang mararating sa buhay, hindi ka matalino, kung paniwalaan ng bata yun, edi mas lalong hindi siya magpupursige mag-aral or i-improve yung sarili niya. Wala naman akong mararating sa buhay eh. Teacher ko na nagsabi, ba't pa ako magtsatsaga? Hindi naman lahat ng naging pasaway na bata, paglaki nga, ganun na. Pwede pang magbago yun. At isa sa mga bagay na hindi ko nagustuhan sa sinabi niya is ugaling squatter. Kahit naman sa nakatira pa sa subdivision yan o ano, meron talagang taong masama yung ugali, edukado man o hindi. Di natin pwedeng i-generalize na dahil squatter sila, masama na ugali nila. Again, there's different ways to handle it. Katulad ko, batang guidance ako dati. Pinapatawag yung nanay ko. Teacher pa man din yung nanay ko kung saan ako nag-aral. Yung nanay ko yung nagpapagalit sa akin. Siya yung dumidisiplina sa akin. And I think dapat ganun yung ginawa ni teacher. Patawag niya sa guidance, patawag yung magulang, or kausapin niya yung magulang na ito yung nangyayari at ito yung napapakitang ugali ng inyong anak. This is my opinion on the matter. I know not everyone will agree. I'm not saying na deserve ni teacher yung hate kung meron mang mga galit dun sa ginawa niya. Because again, tao lang siya, nagkamali lang din siya more likely. Nadala lang din siya ng kanyang emosyon. Mas magandang itama na lang natin siya kaysa i-bash. If I will be exactly in that situation ni teacher, what I will say is, if you continue, kung itutuloy nyo yung ganyang treatment sa inyong guro, isang katulad ko, na dapat ay maging magandang ehemplo sa inyong mga mata at hindi nyo ako re-respetuhin, mahihirapan kayo paglaki nyo na ma-receive din or matanggap din ang respeto ng iba sa inyo at hindi magiging magandang ehemplo sa mga susunod na henerasyon kung yan yung ugaling ipagpapatuloy. So mas maganda, alisin na natin yung ganyang pag-uugali, itama natin, magbigay respeto tayo sa mga taong tumutulong sa atin na maging edukado. Tingin ko ganun ang sasabihin. Making them realize kung bakit mali yung ginagawa nila. Instead of saying degrading words that may discourage them to better themselves in the future. Kayo, sa tingin nyo ba, tama yung ginawa ni teacher? Kasi dun sa mga nagsasabing tama lang yan, kami nga, pinipingot, hinihila yung patilya. Ako naranasan ko yun, hinihila yung patilya ko. Tingin nyo ba tama yun? Kumbaga ako nga naranasan ko yun, para sa akin hindi nga tama yun eh. And para sa akin yan, so what if the generation of students now are softer compared to before? Hindi ko naman sinasabing maganda yun, pero hindi rin naman yun pangit. Kasi yeah, they may be soft and not really tough to overcome everything in life. But that's part of learning. Hindi rin naman tayo lahat built-in tough dati. Pero natuto na lang tayo as we grow up, as we grow old, as we experience a lot of things in life. Yun yung nagpapatibay sa'yo. Yung hardship, not trauma.
Yeah, they may be soft now, but you'll never know in the future if that's gonna be a good thing for them or not. No one can tell. No one can say. Now, when they grow up, that softness that they have within them is not enough to get through life. So, it's not correct to assume and to say that they are soft. Wala silang mararating sa buhay. At hindi lahat din ng hindi nakapagtapos ng pag-aaral ay walang mararating sa buhay. Kaya nga nandun yung usapan ng diploma o diskarte. Dapat talaga yan both. Mas magandang meron ka ng diploma para mas madali kang makadiskarte. Kung meron ka naman diploma at wala kang diskarte, meron pa rin pwedeng itulong sa'yo yung diploma na yun for you to get by. At kung wala ka namang diploma, pero meron kang diskarte, makakatulong yung diskarte mo sa'yo para maka-go through sa buhay. Mas madali pag parehas silang nandoon. Yun lang po. That's my opinion on the matter. Kayo, anong masasabi niyo dun sa video? Comment it down below. See you next time. Nema out. Bye-bye.